Patuloy na lumipas ang buhay ng mag-ina at nasa kolehiyo na si Angel. Dahil sa pagkahumaling sa bagay na iyon, ay nagawa ng bumili ni Angel ng laruan na hindi pambata. Iyon na ang ginagamit niya para maging pamalit sa tunay na bagay na kanyang hinahanap-hanap. Pero hindi naglaon ay hindi na rin siya nakontento paroon. Nagsimula na siyang makipaglaro sa kahit kanino na nagpapahaging sa kanya. Ayaw niya ng relasyon. Ang gusto niya ay tanging ang bagay na iyon at walang pananagutan bilang magkasintahan. Kaya mabilis na kumalat sa eskwelahan nila ang balitang madali siyang mahila na uri ng babae. Isang araw noon habang naghihintay sila ng guro sa last subject, ay nagsimulang mag-init ang kanyang katawan. Pero wala siyang makitang lalaki na mukhang papato sa paanyaya niya. Ang madalas niya kasing ayain ay iyong mga lalaking nakakasama niya sa inuman at nakakasama na sa paglalaro. Dahil sa mukhang hindi na darating ang guro nila, kaya nag-uwian na ang mga kaklase niya. Dinampot na rin ni Angel ang kanyang bag at naglakad na papalabas. Nakasabay niya sa paglalakad si Warren, isang barumbadong estudyante sa klase nila. Angel, mukhang init na init ka. Pinagpapawisan ka ng husto eh. Baka gusto mong magpalamig muna sa bahay. Aircon ang kwarto ko. Sabi niya naman, sigurado ka? Oo naman. Tara, mag-shot na rin tayo kaunti. Para naman mas magliyab ka palalo. Saka tayo magtanggal ng init. Wika ng lalaki na nakakindat pa. Walang pagdadalawang isip si Angel na sumama. Sumakay sila ng tricycle at pagkapasok sa compound ay nakita niyang maganda ang bahay noong binata. Mukhang may kaya sa buhay ang pamilya nito. Nasaan ang mga magulang mo? Nasa out of town trip. Nice. Mukhang rich kid ka. Wika niya pero ngumiti lang ang binata. Pagkarating sa loob ng bahay ay kumain na muna sila. May fried chicken naman sa ref at mabilis na kapagsaing ang binata sa rice cooker. Matapos makakain ay agad siyang inayan ng binata sa banyo para maliko. Pero dahil sa kasabikan ay hindi lang paliliko ang kanilang ginawa. Noong makatapos ay saka sila nagtungo sa kwarto nito at nag-inuman. At habang nag-iinuman ay paminsan-minsan silang humihinto upang magsingit ng ibang bagay. Masayang bagay para kay Angel. Walang kaalam-alam si Angel na habang ginagawa nila iyon ay may isa pang cellphone ang binata na nakaset up sa gilid na hindi niya napapansin at nagre-record ng kanilang ginagawa. Noong matapos ang kanilang inuman, ay sinabi ng lalaki na umuwi na siya dahil darating na ang mga magulang noon sa kinahapunan. Kaya kahit latang-lata sa pagod, ay wala nang nagawa si Angel, kundi ang umuwi at sumakay ng tricycle. Susuray-suray pa nga siya noon maglakad dahil sa lasing na rin siya. Ano ba yan anak? Pumapasok ka sa eskwela tapos uuwi ng lasing. May inuman ba sa classroom nyo? Sabi niya naman, wag ngayon ma, wala ako sa mood makipag-usap, nahihilo ako. Sagot niya ng pabalang sa ina. Magmula kasi noong tumuntong ng college si Angel, ay tila bigla siyang nagbago. Hindi na siya kayang supili ng kanyang ina. Maging ang pag-iinom at pakikipaglaro niya sa iba't ibang lalaki ay hindi nito mapigilan. Kinabukasan
Nasa may entrance pa lang siya ng campus at pinagtitinginan siya at pinagtatawanan siya ng mga estudyante. Hindi niya naman malaman kung bakit. Hanggang sa may isang binata na nagsabi sa kanya, Angel, may kumakalat na video mo kahapon lang daw yung naganap. Kasama si Warren. Wika na binatang si Eman. Ang isang matalino at pinakamabait sa klase nila. Ha? Paanong... Hindi natapos ni Angel ang sasabihin niya nang makita sa unahan si Warren na tatawa-tawa. Ipinakita rin ni Eman sa kanya ang nasabing video, patunay na totoo ang sinasabi nito. Walang hiya ka! Wika niya at lumapit kay Warren, saka pinagpapalo ang tip-tip. Itinulak naman siya ng binata. Hindi ko yung kasalanan. Ikaw naman ang may gusto nun, di ba? Pinilit ba kita na sumama? Joke lang naman yung pag-aya ko sa'yo at hindi ko aakalaing kakagat ka. Hayaan mo na. Pareho naman tayong nag-enjoy, di ba? Grabe nga ang giling at layad mo. Kitang-kita sa video. Wika ni Warren. Mabuti at nasalo ni Eman si Angel, kaya hindi siya napasubsob sa sahig. Sabi naman ni Eman, Itigil nyo na yan. May kaso na sa ganyang pagpapakalat ng video. Pulis ang tito ko. Gusto nyo bang isang tawag ko lang at narito na siya? Una kang dadamputin, Warren, at kasunod lahat ng nagpakalat ng video. Biglang tumahimik ang mga estudyante at nagpulasan. Inalalayan naman ni Eman si Angel papasok ng room nila. Tinabihan niya pa nga ito dahil umiiyak ito dahil sa kahihiyan. Noong matapos ang klase, ay inihatid pa ito ni Eman sa bahay ng dalaga para kasi itong lutang at wala sa sarili. Magmula noon ay naging malapit na sa isa't isa sina Eman at Angel. Kahit pa nakakarinig sila ng pasimpleng panlalait mula sa mga kapwa estudyante at sinasabing ang malas raw ni Eman, nagkagusto sa isang maruming babae. Napakarami naman daw ng mga babaeng nagkandara pa rito, mga matatalino at matitino, doon pa sa basura na punta. Sabi na lang ni Eman, Hayaan mo sila. Opinyon nila yan at kabaliktaran yan sa opinyon ko. Saya ko na naging kaibigan kita. Alam mo, Angel, hindi ka dapat nagtitiwala sa mga lalaking katulad ni Warren. Minsan nagpapanggap silang mga santo para makapanloko ng babae. Kaya dapat hindi ka pumapatol sa mga ganun. Oo, alam ko naman yun, Eman. Kaso anong gagawin ko? May nangyari sa akin nung third year high school ako na nagpabago ng lubusan sa aking katauhan. Magmula noon ay hindi ko na kayang pigilan ng sarili ko na maghanap ng ganong bagay. Kailangan kong may mapaglabasan ng init. Sabi naman ni Eman. Ako, Angel, handa akong maging taong iyon. Ako ang magpupuno sa lahat ng pangangailangan mo. Kahit gaano ka pa kauhaw, sisikapin kong punan. Magbago ka lang at wag nang papatol sa mga balasubas na mga lalaki para hindi na masira ang buhay mo. Nagkatinginan sila, tapos hinawakan ni Angel ang kamay ni Eman. Sigurado ka ba dyan, Eman? Oo naman, sigurado ako. Akmang inalapit na ni Angel ang mukha niya kay Eman, ay biglang nagsalita ang lalaki. Angel, wait. Wag dito. Nasa kantin tayo at maraming estudyante ang nakatingin. May mga guro pa sa dulo nagmimerienda. Sabi naman ni Angel. Kailan pala pwede? Mamayang uwian na. Dadaan tayo sa isang pribadong silid. Doon ko tutugunan ang pangangailangan mo. Wika ni Eman na ikinangiti naman ng dalaga.
Sa buong oras ng kanilang mga klase, ay excited ang dalaga na matapos ang klase. Kahit papaano, alam niya na meron ng tutugon sa pangangailangan niya at isa pa itong mabait at gwapong lalaki. Pagkatapos ng klase, ay hindi na mapakali si Angel. Agad siyang kumapit sa braso ni Eman. Proud siyang maging boyfriend ito at alam niyang hindi mangyayari sa kanya ang ginawa ni Warren na ipinagkalat ang ginawa nila. Tumaan muna sila sa isang fast food para kumain. Saka sila nagpunta sa isang gusali na may mga pribadong silid. Maraming beses nilang pinagsawa ang kanilang sarili. Pero tila may kulang sa pakiramdam ni Angel. Masyadong maingat sa kanya si Eman. Bawat hawak at galaw nito ay may pag-iingat at pagmamahal. Hindi siya sanay sa ganon. Gusto niya iyong may pagka-brusko at balasubas ang dating. Iyong walang pagdadahan-dahan at brutal. Hinahanap-hanap niya rin ang pakiramdam na sinasaktan siya ng kaunti. Iyon ang wala sa kanyang bagong kasintahan na si Eman. Pero gayon pa man, inisip niya na kung magbabago na siya ng tuluyan, ay kailangan niyang tiisin ang ganoon para na rin sa ikatatahimik ng issue ng mga marites sa kanya. Magmula noon, ay halos araw-araw ay sumasama siya sa binata kapag uwian. Minsan ay sa sasakyan lang nito nila ginagawa ang bagay na iyon. Minsan naman kapag walang ibang gagawin ang binata, ay isinasama siya nito sa bahay at patagong dinadala sa kwarto nito. At kung minsan, lalo pa kapag Friday, ay doon na rin siya nag-o-overnight. Maayos na nga talaga ang kanilang takbo ng kanilang buhay. Hanggang sa tumuntong siya ng 3rd year. Isang araw noon, schedule iyon ng kanilang field trip. Day tour lang iyon at may pupuntahan silang historical site. Tapos iyon ang gagawa nila ng reaction paper. Sinabi sa kanya ni Eman na hindi ito makakasama sa field trip dahil may iniutos ang kanyang mga magulang sa Maynila. Baka Friday hanggang Sunday roon ang kanyang boyfriend. Wala namang nagawa si Angel. Inisip niya na aabalahin niya na lang ang sarili sa pakikipag-chat sa boyfriend para hindi siya nito masyadong mamiss kahit pa medyo malabo ito sa kanya. Naging isang boring na lakad iyon para kay Angel dahil wala siyang kaklose sa mga kaklase kahit pa sa mga kababaihan. Hanggang sa lapitan siya ng isang transferee student, si Dexter. Mestizo, matangkad, masuklado, blonde ang buhok at may mga tattoo pa ito sa braso at katawan. Sa unang tingin pa lang ni Angel, ay nag-init na siya sa lalaking iyon. Mga ganoong klase ng lalaki ang gusto niya. Gwapo at may pagkabarumbado ang datingan. Sabi noon sa kanya, "Hi Angel, nag-iisa ka yata ngayon ah. Nasaan ang boyfriend mo?" Sabi niya naman, "Naku, wala. Nasa Maynila, may inaasikaso eh." "Oh, so libre ka pala ngayon. Tara sa boarding house after ng tour na to. Mga 4 p.m. Nasa campus na tayo uli. Mahaba pa ang oras para magsaya. Don't worry, hindi ka maboboard roon. May billiard table, video games, alak, yosi, at ibang something nicer or illegal." Nanlaki ang mga mata ni Angel sa narinig at nakaramdam ng pagka-excite. "Sino-sino ang mga kasama mo roon sa boarding house?" "Mga pinsan kong sina Alex, Julio at Boyax." "Mga student rin ba ang mga yon?" "Naku, hindi. Out of school youth na ang mga iyon. Tagal na. Mga mapera din kasi ang pamilya kaya ayaw na mag-aral.
Napilit nga lang ako ng mami ko na mag-aral kaya natitiis ako rito. Okay, sige. Game ako dyan. Sagot pa ni Angel at tila nakalimutan na ang kasunduan nila ng boyfriend niya. Nakita niyang may 4 na messages sa cellphone si Eman pero hindi niya na ito sinagot dahil abala na siya sa pakikipag-usap sa lalaking si Dexter. Pagka-uwi niya galing sa field trip niya, ay agad na siyang sumakay sa kotse ng lalaki na iniwan lang sa labas ng campus. Doon bumiyahe lang sila ng 15 minutes ay nakarating na sila sa nasabing boarding house. Akala ni Angel ay typical na boarding house iyon, pero hindi. Isa iyong bungalow na bahay at nasa loob ng mataas na bakod at mataas na gate. May nakaparada rin doon na 3 magagarang sasakyan. Pagkapasok ni Angel ay naabutan nilang may 3 lalaking nag-iinuman. Akala ni Angel ay mga bata pa ang mga pinsan na sinasabi ni Dexter. Pero lahat iyon ay matatanda sa kanila. Isa-isang pinakilala ni Dexter ang mga pinsan. Si Alex na nasa 25 years old, si Julio na mga nasa 35 years old, at Boyax na mga nasa 40 na siguro. Pare-parehong malalaki ang katawan at may tattoo ang mga iyon. Habang nag-iinuman ay nagtatato nga si Boyax kay Julio. Mga insan, si Angel, guest natin today. Pinati ng mga iyon si Angel tapos sinabing, Sige na, kumain na muna tayo. Sa kusina bago uminom rito. Noong matapos makakain, ay na-excite si Angel noong makita ang mga brochures ng mga tattoo design. Sabi naman ni Dexter, Mahilig ka ba sa tattoo? Hindi naman, pero gusto kong itry. Di sige. Pumili ka na dyan ng medyo maliit lang na design. First time mo pala. Kaya dapat medyo maliit lang para hindi masyadong matagal ang session. Tapos tumagay ka na rin agad ng marami para naman magmanhid ka at hindi na masakit ang karayom sa balat. Abot tenga ang ngiti ni Angel dahil sa magiging bagong karanasan. Habang tinatatuan siya ay tuloy-tuloy ang tagay hanggang sa maglabas si Alex ng bawal na pulbos. Hindi nakatanggi si Angel noong ilapit iyon sa kanya. Lalong naging magaan at masarap ang pakiramdam niya. Sabi naman ni Julio, Ano, pwede na bang maglabas ng karga? Kanina pa ako nagiinit eh. Sabi naman ni Dexter, Ano Angel, pwede mo na ba samahan si Kuya Julio sa kwarto? Sabi naman ni Angel habang umiikot ang paningin, Bakit siya lang? Bakit hindi ba kayong pwede lahat magsabay-sabay para mas masaya? Sabi naman ni Julio, Iyon naman pala eh. Ayos to. Mas masaya kapag mas marami. Kaya naman doon mismo sa sala at ginawa nila ang bagay na inaasahan na ni Angel na magaganap. Dahil sa 4 na lalaki ang nagtutulong-tulong sa kanya, kaya hindi na alam ni Angel kung sino ang uunahin. Iba-ibang estilo at may kasamang pananakit ang ginagawa nila, na mas lalo pang na-enjoy ni Angel ang pakiramdam. Kinabukasan, tila tinatambol ng maso ang ulo ni Angel sa sobrang sakit. Inilabas lang siya ni Dexter sa gate at inabutan ng pamasaheng 100 pesos at pinagsarahan na kaagad kahit hindi pa siya nakakasakay ng tricycle. Pagkarating niya ng bahay ay nagulat siya noong makitang naroon si Eman, naghihintay sa kanya. Angel, saan ka nagaling? Buong magdamag ako nagchat-chat at tumatawag sa'yo pero hindi kita makontak. Galit na wika ni Eman. Sabi naman ni Angel, Pasensya na, nalobat ako eh.
Wika niya, sabay kuha ng cellphone. Dahil nahihilo pa, kaya naman nabitawan niya iyon. Hindi pa iyon lobat dahil nasa 30% pa ang remaining battery. Si Eman ang nakadampot noon at nakitang naka-open ang photo gallery. Na-curious ang lalaki at tinignan ang mga kuhang larawan. Dahan-dahang dumaloy ang luha sa mga mata ni Eman noong makita ang mga naroon. Lahat ng kaganapan sa bahay nila Dexter ay naroon. Pati kung paano pagtulong-tulungan ng 4 na lalaki, si Angel ay naroon din. Hindi masikmura ni Eman ang kanyang mga nakita. Inagaw naman ni Angel kay Eman ang cellphone niya dahil nagtataka siya kung bakit ganoon ang reaksyon ng lalaki. Pagkakuha niya ng cellphone, ay agad nang tumalikod si Eman at umalis. Doon na lang siya natauhan noong makita ang larawan niya kasama sina Dexter, Julio, Alex at Boyax na ginagawa ang masayang bagay. Napamura na lang si Angel sa sarili niya. Hindi niya maalalang kinukunan pala siya ni Dexter habang nasa ganoong eksena at ang malala. May mga larawan na siya rin mismo ang kumuha dahil selfie style ang pagkakakuha at kita ang 4 na lalaki. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag kay Eman. Alam niyang walang tamang rason para sa kaniyang ginawa. Gustuhin man niyang sumunod sa lalaki para humingi ng tawad ay hindi niya magawa dahil hindi pa siya makalakad ng tuwid dahil medyo lasing pa nga. Kaya tumuloy na lang siya sa kanilang bahay at natulog na sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay sinubukan niyang magpunta sa bahay ni Eman pero wala ito roon. Wala rin siyang sasakyan sa parking lot kaya maaaring totoo ang sinabi ng katulong na umalis raw iyon. Sumapit ang Lunes, inabangan niya si Eman pero hindi iyon pumasok. Wala rin si Dexter. Galit na galit siya sa kanyang sarili dahil bakit niya iyon nagawa kay Eman samantalang wala nang ibang ginawa ang lalaki kundi iligtas siya sa kahihiyan. Noong sumunod na araw ay pumasok na si Eman pero hindi siya nito pinapansin. Noong uwian ay nagawa niya itong harangan para makapag-usap sila. Sinabi ni Eman na sumusuko na ito sa relasyon nilang dalawa. Ginawa niya raw lahat pero mukhang wala nang makakapagpabago pa sa nakasanayang buhay ni Angel. Kaya nakikipaghiwalay na ito sa dalaga. Magmula noon ay hindi na talaga siya pinansin pa ng lalaki o kahit tapunan man lang ng tingin. Dahil sa galit sa sarili ay humpinto na rin si Angel sa pag-aaral at ibinoon palalo ang sarili sa kanyang mga bisyo at pangangailangan na hindi kailanman mapupunan ng kahit na sino. Ayun, my loves, ang saklap ng sinapit ni Angel sa kwentong ito. Hindi natin masabing inosente siya at kahit pa nagkamali siya ay pwede pa naman sanang bumangon at magbago. Kaso, mukhang mahirap nang magbago ang kagaya niya. Siguro mag-abang na lang siya uli ng lalaking kagaya ni Eman na handa siyang tanggapin kahit ano pa ang nakaraan niya at tutulungan siyang magbagong buhay. Ikaw ba, my loves? Anong maipapayo mo kay Ate Angel? Isulat lang sa ating comment section ang advice mo. No bad words ha, bawal yon. Salamat my love sa inyong pakikinig. Siguraduhin nakasubscribe ka ha, makasama mo pa ako sa mga susunod kong kwentong ibabahagi rito. Take care always my loves. Bye bye.